Ginagamit rin yun ito. Okay, good morning, everyone. Good morning, good morning. Right? Morning Ano po. bang magandang Lunes, no? How was your weekend? Kumusta naman? Si Angel nakapagsimba na kahapon. Nakita ko na kahapon si Angel. How about the others? Nakapagsimba na ba kayo sa simbahan? Yeah. Opo hapon. Saan ka nagsimba, Mateo? Dito po. Okay, sa Paris. Anong oras ka nagsimba? What time? Meron po bang hapon? Oh yes, yung 4 o'clock. Yun. Yung 4 o'clock kasi hindi na ako tumugtog. Palokpok yung kumanda ka ng hapon. Ano? Doon po ako umatin. I see, yun. How about Uriel? Hindi po ako nakasimba. Hindi ka nakasimba. How about online mass? Sa online mass naman? Nakasimba po ako doon. Yun, very good. And James, how about James? Naantok ba Hindi rin James? po ako nakasimba. Pero sa online mass? Opo. Ayun, nakapagsimba sa online mass. That's good, ano? So, since lahat naman nakapagsimba, lahat ay present, ano? So, I expect na lahat kayo meron ng mass attendances. Tama ba? Okay, oo naman siya. Ako po, wala pa. Oh, bakit wala pa? Hindi pa nagagawa. You have to do it today, ah. Parang hindi kayo maipunan, ano? Parang hindi kayo maipunan ng mga mass attendances. Tandaan nyo, si Sir Iman, ang lahat ng mga pinapagawa ng Sir Iman ay may mga deadlines, okay? May mga deadlines palagi sa akin. Kapag kayo ay nakalagay na done late, expect na it will reflect your character, no? Okay? Okay, please activate your cameras, Mateo and James. Okay. So si Hermione nasa loob ng bahay, Uriel. Ano yan? What part of your house, Uriel? Sa kwarto po. Sa kwarto, okay. Si Angel naman sa living room. Okay. Si Mateo, hindi ko na tatanungin. Bahala ka sa buhay mo. How about James? Saan ka ngayon? Nasaan ka ngayon, James? Saan lugar ng bahay? Nasa living room po. Okay, living room na. Nasa living area din. Nice. Puro sa may living area. Si Hermione, wala. Walang living area sa bahay. Maglabas ang kwarto, yun na agad, palabas na agad ang bahay, tapos kitchen na. Anyway, so ito na nga. No? So for today, so gaya ng ginagawa natin, every Monday is Reflection Day. Pag-uusapan natin yung naging gospel reading ng Sunday, kaya ng Sunday Mass. So since lahat naman ay nakapagsimba, ano ba sa tingin niyo yung sinabi kahapon ng pare? About what? Yung CLE notebook niyo should be dapat nakalabas na yan. Yung naging misa kahapon, ano ba yung naging reflection ng pare naman, ano yung naging sermon niya, or ano yung mga hamon na ibinabato sa atin about sa naging gospel kahapon. Anyone would like to try? Okay, yung naisulat niyo sa inyong homily, ano? Anyone? Sige, volunteer. Volunteer to read his or her assignment. The mass attendance that you did. Presentation. Okay, tawag na lang tayo kung wala, no? Sige. Si James hindi pa nakakagawa, no? So let's start with Mateo. Mateo, who's the priest first? Sino ang pari na nung ikay nagsimba? Doon po sa sinadyo po. Yes. Ano? Saan ka ba nagsimba? Sabi mo dito sa atin, sa Doon din parish. sa online mas po pati po doon. Okay, so Pati po parehas, sa ano? So aling homily, kaninong homily anong yung isinulat? doon sa inyo po. Kay Father Paul. Okay, sige. Saka po kasi pag ako yung po sinulat ko. Okay lang naman, kung dito kayo nagsimba sa ating parish, it's okay kung ano yung sinabi ng pari dito sa atin. Kaya lang, you have to write down kung sino yung pare, yung pangalan. If it's Father Lino de Castro, or if it's Father Ferdinand,
Tagkuta. Yan yung mga pangalan ng mga pari na nagdimisa sa atin. Okay, let's try yours. Ano yung homily na sa'yo? Yung main sermon na kagad. Ang sinabi sa gospel ngayong araw na ito ay lahat tayo ay daan sa bahay, kalungkutan at kasiyahan at tagumpay. Ngunit minsan mas pinahalagahan ang pamanang material. Dapat ang pamana ng kaloob ng Diyos. Ang palagahan natin ay ang kaligayahan, walang hanggan, kasama ang mga anghel sa langit. Makakapasok lamang tayo sa kanya kaharian, isang tataglayin ng tao ang pagtitiwala at pag-asa. Alright, Yun ayun lang no? po. Okay na yun. Sige. So, natumbok ni Mateo, no? Yung mismong hinihingi ng homily, no? So, tayo dapat ay mag-focus sa pamana ng Diyos sa atin. Hindi yung sa material na bagay na nandito sa lupa. So, dapat pala, ang ini-aim natin ay yung pamana ng Diyos. Hindi yung pamana dito sa atin sa daigdig. Which is yung tinatawag na buhay na walang hanggan. Dapat yun daw ang ating i-aim. Yun ang ating gawing goal, ano? Hey, how about who else? Sino gusto pang mag-volunteer? One more. Sige. We're going to Hermione na. Hermione, how about yours? Yung kagad, tumbukin yung kagad kung ano yung homily. Di baling maiksi ang homily, di baling maiksi sinusunod yun. Basta natutumbok nyo kagad yung mga sinasabi ng pare, yung kanyang mismong mensahe. Okay, Hermione, go ahead. Akin yung kunti. Look for the part na na yung kagad yung sinabi ng pare na yung mismong tinutumbok ng kanyang homily. Kaya nga pwede siyang brief lang, pwedeng very short lang ang inyong explanation, but meaningful, di ba? Hey, go. I'm waiting. The Lord allows us to have a glimpse of what the future awaits for us as we being invited to focus our attention on the end time. Okay, so yung sinasabi naman ng Hermione, yung attention natin by the end of the world. So dapat naman paghandaan din natin. Yun naman sinasabi niya doon sa sa kanya, no. So very short pero sige, mababasa ko rin naman 'yan. Anyway, so ito nga so let's have a review first kung ano yung ating mga napag-aralan last week So last Monday, ang ating naging gospel ay about naman sa pagbabahagi, So giving. So that was galing sa Mark chapter 12 verse 38 to 44. Yung lessons na natutunan natin dito ay about giving, sharing what you have, sharing your talents and the skills without any benefit or something in return. And we must give our ilang percent na dapat bibigay natin kung tayo ay magbibigay. Kung tayo ay mag-share ng ating pagkatao natin. 100%. Yes, that should be 100%, di ba? So kung magbibigay ka, not just half, not just 10%, but our whole. Yan. Dapat kabuuan natin. Just like ito nga yung babaeng balo, yung buong kabuhayan na niya yung ibinigay niya para sa Panginoon no time na yan. Yung ikakain na nga lang niya, ibinigay pa niya. Okay, so today we're going to talk about the gospel yesterday which is also from the book of Mark. And sa online mass, the reading was in English.
So this time, we'll read the Filipino translation and have a Taglish discussion. Okay? Who would like to read? Sino magbabasa? Uriel, Angel, James? Your turn naman. Sino sa inyo? Raysan? Uy, buhay pa ba kayo? Gising ba? Gising na ba kayo? Tulog pa po. Ayun no. Okay, let's try. Ayun, si Angel na. Nagkano ako inimini-mini mo eh. Si Angel ang napaturo ng huli. Okay, please read. Ano yan? 4 na slides yan. Okay. Let's start with ang mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa mga araw na iyon, pagkatapos ng mga napakalaking kapighatian, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga malalaglag mula sa langit. Konti po. Mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. At makikita ang anak ng tao na nasa alapaap dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na panig na daigdig at titipunin nila ang mga hinarang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain niyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisipot na ang mga dahon sa sanga nito, alam niyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kapag nakita niyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman niyong malapit na ang panahon ng pagparito niya. Nagsisimula na. Tandaan nyo, magaganap ang mga bagay na ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ngunit walang nakaalam ng araw o oras ng pagsapit nyon. Kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang ama lamang ang nakaalam nito, ang mabuting balita ng Panginoon. Thank you so much, Angel. Ano? So yun ang naging pagbasa kahapon. Nagkataon lang sa online mass, English. Hey, so okay na yun. Ano? So sa reflection time natin, nauna na kanina, pinabasa ko sina Hermione at saka si Mateo ng kanilang homily. Ano? Okay, so this time, ang tanong ko sa inyo ay, ano ba ang pinakakatakutan ninyo? What are you afraid of? Kayo. Ano yung James? Mamatay. Mamatay. How about kayo naman, the others? Wala? Pero takot kayo mamatay. Yes, 'di ba? So tama naman, 'di ba? Death. Yan. Bakit po tayo takot mamatay? Okay, so ito na nga kasi nga tayo kasi natatakot tayo mamatay kasi hindi pa tayo handa. Kayo ba handa na ba kayo mamatay? Oh, 'di ba? Hindi pa kasi prepared, 'di ba? Hindi pa natin napapaghandaan ang kamatayan. So death is one of the topic na that is mostly avoided. 'Di ba? Madalas yan iniiwasang pag-usapan.
Kasi nga, siyempre, parang, kumaga sa sarili mo, ayaw pa mangyari yan sa buhay mo eh. Ayaw mo pa yung, ayaw mo pa yung puntahan. Pero alam naman nating lahat na all of us will come to this point. Tama, di ba? Lahat tayo. Walang pwedeng makatakas dito. So, may tanong ako, who among you are living with your parents? Or who among you still have grandparents? Yung mga lolo-lola? Si Uriel. How about James? Lola ako. Ayun, si Hermione is lola. Si James? Lola po. Lola. Angel? Sa alin po yun? Hindi ko po maintindihan. So, Akin din po. so kasama niyo sa bahay ang inyong parents, di ba? Okay, bukod sa parents, may kasama rin ba kayo mga lolo at lola? Wala po. Wala po. But you still have? Opo. Si Mateo naman, of course, may lola. Kilala mo na sa lola ni Mateo. So, ang tanong ay, how do you show your love to them? Paano niyo pinapakita ang inyong pagmamahal sa kanila? Hinayakap niyo ba sila? Binibigyan niyo ba ng flowers? Binibigyan po regalo. Maging magalang. Magiging magalang. Ayan, ba? So alam niyo, isa sa mga hamon dito ay ipakita niyo ang inyong pagmamahal sa kanila. Okay. Sa inyong magulang, sa inyong mga lolo at lola, sa inyong mga kamag-anakan, sa inyong relatives, ipakita niyo ang inyong pagmamahal sa kanila habang sila ay buhay pa. Subukan niyo silang yakapin. For sure, they will hug you back. Diba? Siyempre, pag yinakap niyo sila, yayakapin din nila kayo, di ba? Subukan yung yumakap sa patay. Sa tingin niyo ba, yayakapin niya kayo pabalik? Di ba hindi? So what I'm trying to tell is, habang buhay pa sila, habang mayayakap nila kayo pabalik, ipakita niyo, mahalin niyo sila. O pag sa bulaklak, bigyan niyo ng bulaklak o anumang regalo, sa tingin niyo ay magpapasaya sa kanila. Hindi yung kung kailang patay na sila, tsaka niyo bibilhan ng bulaklak. Makikita pa ba nila yan? O, di ba? Ma-appreciate pa ba nila yung bulaklak? Di ba? Hindi nila ma-appreciate yan kasi wala na eh. Hindi nila makikita. So, wala nang kwenta yon. So, yung nga, sabi nga, what I'm trying to tell here is show them how you love them while they are breathing, habang sila ay humihinga pa. By then, di ba, pumanaw man sila, anytime, alam mo sa sarili mo na naipakita mo na mahal mo sila. Because once that they already dead, hindi mo na maibabalik pa yung mga sandali na sanay nayakap mo sila, na sanay napasaya mo sila sa iyong mga regalo. Tapos, iiyak-iyak ka dahil sa nagsisisi ka na hindi mo sila nayakap man lang, na hindi mo man lang ipakita o nasabi na mahal mo sila. Wala na, di ba? Wala na. Wala na yung chance. Kaya I'm encouraging you, 5th graders, after this class, get up and embrace them. Sa sa mga hamon na gustong ipagawa sa atin ng ating gospel kahapon. Love them, show them how you love them while they're still breathing. Now, going back to the gospel reading, siya nakakalungkot. Kung pakikinggan natin yung salita ni Kuya Jesus, maaaring marami sa atin ang manindigang balahibo sa takot. Sabi ko, kaya nga, ano ba yung kinakatakutan natin? So he mentioned about the end of the world. Yan, yung paggunaw ng mundo. Mawawala daw ang langit at ang lupa. 'Di ba? Sabi niya sa gospel, nabasa ni Angel 'yon, mawawala raw ang langit at lupa. And he described it that it was really scary. Pero ngunit subalit tatapwat sa isang taong nananalig, for someone who has faith, iba ang kanyang magiging pagtingin dito. He will not be scared. Hindi siya matatakot once it happened. For behind of all the scary event, something good will happen. Diba?
Nakakatakot ba yung end of the world na yan? May magandang mangyayari. Sino sa inyo nakapanood ng 2012 movie? Wala? Sayang. Kasi karamihan sa inyo pinanganak 2011, di ba? Yung sa 2012 movie kasi, it is a movie where yung scientists predicted the time na magugunaw ang mundo, the end of the world. Yan. And so, they made a move, they made moves para makaligtas sila pag dumating na yung time na yon. Nandun yung river, yung ilog, natuyo yung tubig. Tapos sunod-sunod sunod-sunod ang lindol, nag-crack ang lupa hanggang sa nasira ito, bumigay na yung lupa, lumubog na, nagkaroon ng tsunami sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tapos yung mga bulkan sa different parts of the world, yung bulkan sumabog na sumabog. At siyempre, dahil sa mga pangyayari yun, a lot of people died. Only few survived. So yun, So yun yung movie na yun. So first, na gusto kong i-share sa inyo ay after the event of the end of the world, pag nagunaw ang pag yung sinasabi ng Panginoon na masisira ang langit at ang lupa, magkakaroon ng bagong kaayusan. There will be new heavens and new earth. Yan. Bagong langit at bagong lupa. So what does it mean, Ano ibig sabihin nito? There will be no hatred anymore. Hatred, wala na yan. Wala na ang lahat ng kasamaan. Wala na rin ang hindi pagkakasunduan sa daigdig. Again, yun yung dalawang mawawala. Mawawala ang hatred or hindi pagkakasunduan, pati ang kasamaan. The only thing that will matter is goodness, kabutihan. Yan. At lahat ng bakas ng kasamaan at kasiraan ay mawawala. Masisira na yon. So it means, when the time comes, ang tanging mamamayani lamang ay kabutihan. Okay, so that's the first thing that will happen. Magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa. New heavens and new earth. Okay, next. Second natin. But before I'll tell you the next one, tanong ko lang uli. Sa mga palabas sa TV, or sa mga movies na may actions, even sa mga cartoons, pag nakakapanood tayo ng ganitong palabas na may dinukot, kinidnap, or hinostage, ano ba yung nararamdaman niyo for them, sa mga taong yon, sa mga hinostage, sa mga kinidnap? Makakaramdam ba kayo ng takot or lungkot para sa kanila? Tama, di ba? And of course, siyempre yung takot para sa kanila kasi anytime pwede silang patayin ng mga ng mga masasamang tao. Pero once na dumating yung bida sa palabas, dumating na, dumating na siya. Ano na yung mararamdaman nyo? So pati yung mga hostages, anong mararamdaman nila? Come on. What will they... Nawala si James, Mateo. Ayun, okay, bumalik na. Si Mateo wala. Si Hermione nawala. What happened? Okay, I'll invite her again. Ano mararamdaman nyo once halimbawa yung bida dumating na? Yung biglang dumanda yung sounds. Biglang sumaya yung sounds, ano na? Come on, grade 5. Mukhang antok pa nga. So 'di ba from fear, 'di ba from sa takot na nararamdaman nyo, makakaramdam na kayo ng what? Magiging masaya po. Magiging masaya, 'di ba? Dahil ito na kasi alam niyo kasi yun na nga 'di ba, dito na tayo makakaramdam ng excitement. Yung exciting na yung palabas kasi dumating na yung bida, Kumbaga, ayun na si Pando. Yari na kayo, uubusin na kayong lahat niyan. 'Di ba? Ito na yung time na mapapatalon tayo, mapapatalon ka na lang sa saya. 'Di ba? Kasi nandiyan na yung bida. Ito na rin yung time na lilipulin niya lahat ng mga kaaway, 'di ba? At may aasahan ka na o may aasahan na yung mga kakampi. 'Di ba? Nandun na yung hope, nakakaroon na yung pag-asa
Yes, eto na. Eto na yung bida. Tutulungan na tayo. Makakalaya na tayo. Diba? So ganoon, yun yung pakiramdam, di ba? Nang dumating na yung bida. Or halimbawa, yung sa mga, what's this? Mga Power Rangers, ano ba yung mga palabas ngayon na about doon? Pero nakapanood kayo mga gaya ng Power Rangers, di ba? Tama? Na halimbawa, ang Power Rangers kasi usually 5 sila. Halimbawa, 4 lang silang dumating do sa kumakalaban. Dahil kulang sila ng isa, hindi nila matatalo yung kalaban, di ba? Pero once dumating na yung yung isa pa niyang kakampi, 'di ba? Nandoon na yung pag-asa na yes, dumating ka na rin. Pwede na natin silang talunin. Mananalo na tayo. Ayun. So dito nga sa pagtatapos ng mundo, magaganap ang pagbabalik ng Panginoon. Ayan na. So ganun din, gaya ng mga pelikula, no? Gaya ng mga bida sa mga movies, pag-asa ang hatid. Pag-asa ang pinahatid ni Jesus sa kanyang mga magigiting na alagad. That until now, are battling for the sake of goodness. Yan. Di ba madalas na naririnig sa mga palabas yung linya na kahit kailan ay hindi mananalo ang kasamaan laban sa ano yung linya na yan? Sabi, kahit kailan hindi mananalo ang kasamaan laban sa Kabutihan po. kabutihan. Yun, tama. So laging mananaig ang kabutihan laban sa Laging mananaig ang kabutihan laban sa what? Kasamaan. Yun. So ganun din sa muling pagbabalik ni Jesus. Walang ibubuga sa kanya ang lahat ng kasamaan. All of the bad things will be wiped out pagdating niya. Okay, next. Ayun na, so ayun yung pangalawa, di ba? The first ay magkakaroon ng new heavens and new earth. Tapos sunod, the second coming of Jesus Christ. Yan na. Third natin. Okay? Third. Kayo ba, 5th graders, nakaranas ba kayo maglaba? O naglalaba ba kayo? Hindi si Uriel. Sir Hermione, nakapaglaba ka na ba? Si Angel? Opo, noon po. Noon po. So, paano ginagawa sa paglalaba? Halimbawa, siyempre sa labada, di ba? Before ka mag-start maglaba, may ginagawa muna sa damit. Anong ginagawa sa mga damit? Di ba, may t-shirts, may shorts, may underwear, may puti, may tricolor. Ano muna ginagawa sa mga damit? Hinihiwalay. Organize. Ay hinihiwalay ang puti sa decolor. Yun, di ba? Yung mga colored garments at saka yung mga white garments, pinaghihiwalayan. Yun. So ganun din sa pagdating ng end of the world, there will be the final judgment. Final judgment. Okay? That's the third. Magkakaroon ng paghuhukom o paghahatol. Okay? Paghuhukom o paghahatol. Pagbubukod-bukurin, paghihiwalay-hiwalayin, pagbubukod-bukurin ang mga tupa at kambing. Ang puti sa dekolor, ang mabubuti at masasama. Yan ang ibig sabihin nun paghihiwalayin ang mabubuti, pag-ihiwalay sa masama. Ganun yun. Halimbawa, ikaw, Uriel, naging mabuti kang tao, dito ka sa puti. Parang ganun, di ba? O ikaw, Angel pangalan mo pero hindi ka naging mabuti. Dito ka sa decolor. Ganun, di ba? So ganun ang mangyayari. So for everyone who did bad things, of course, bad news ito para sa kanila. Di ba? But for those who tried their best to be good all the times, good news ito sa kanila, for they will be saved. So sabi ko kanina, halimbawa naman, ibayin natin si James. James, naging mabuti kang tao habang ikaw ay nabubuhay pa. Dito kita ilalagay, maliligtas ka. Dito ka sa puti. Yan. Mateo, nung ikay nabubuhay pa, hindi ka gumawa ng kabutihan. Dito ka sa decolor. Sorry, pero hindi ka maliligtas. Ganun yun. So ganun yung sinasabi kong final judgment. Magkakaroon ng separation na. Yan, isa-segregate na. Dito ang good, dito ang bad. Lahat ng good maliligtas.
So mangyayari, hindi na sayang ang kanilang pagsusumikap na maging mabuting tao. Yan. So now the question is, handa ka na ba? Yan ang question ngayon. Handa ka na ba? Rated K. Corina Sanchez. Handa ka na ba? So handa na ba kayo? Diba? Hindi natin alam hindi natin alam baka bukas, makalawa, nagtatai ka na pala. I mean, diba? We don't know, hindi natin alam na kung kailan tayo papanaw. Diba? So, para tayo maging handa, diba? Our main objective here is to prepare. Paghandaan natin ang kanyang pagdating. At paano natin yung magagawa? Diba? Magagawa natin yon just one word, yan lang. Faith. Faith ang magliligtas sa atin. Si Faith. Kasi namin. Si Faith ba? So, have faith to our God, to Jesus, to the Holy Spirit. At kapag mayroon ka ng pananampalataya, in Filipino, pananampalataya, faith. Kapag mayroon kang pananampalataya, kasunod nito ang paggawa mo ng kabutihan. Lagi sa incline. Laging incline niya. Siyempre, pag may pananampalataya ka, magsusumikap ka ngayon na gumawa ng kabutihan. Kabutihan sa kapwa mo, kabutihan sa lahat ng bagay, sa mga creations si God. Yun, ba? So para tayo ay maligtas pag dumating si end of the world, or pag dumating ang final judgment, or pag dumating ang second coming of Jesus Christ, meron tayong masasabi na, Lord, ako po ay naging mabuti. Ako po ay may pananampalataya sa inyo. At alam natin sa sarili natin na tayo ay maliligtas. Right? So ano-ano ulit ang mangyayari if the time comes? Tatlo, sige nga, review. Ano ang mangyayari nun? First, anong una? Will happen. Mag-unmute ka muna, Hermione, bago magsalita. Mangyayari. Ano yung unang mangyayari? Ano yung pinakauna ko sinabi? Mawawala ang langit at lupa. There will be Grade 5, what will happen? Anong magkakaroon? New The new heaven and the new earth. Yes, new heavens and new earth. Yan yung una. Pangalawa, ano yung pangalawang mangyayari? Second Jesus Christ. Second coming of Jesus Christ. Okay? The second coming, ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Okay? And the third? There will be a final judgment. There will be the final judgment. Ama yun. Magkakaroon ng huling paghuhukom o paghahatol sa sangkatauhan. Ayan na. So dito na malalaman kung sino ang maliligtas at sino ang hindi maliligtas. So siyempre kayo, ano gusto nyo? Maligtas o hindi? Maligtas po. Maligtas. So ano ang kailangan nyong gawin? What do you need to do para kayo maligtas? Ayun na, nakikita nyo sa yung screen. Faith. Faith. Yan. Have faith to God. That's it. Have faith to God. And the other will follow. Yung gaya ng paggawa ng kabutihan, kasunod na yan. Okay, I hope you guys learned something mula sa ating reflection.